Sa pong magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nandito po ako sa aming munting kubo. Nandito po ako sa aming terrace. Tinatanaw-tanaw ko po yung mga ulap sa langit kasi maalinsangan po, medyo mahangin pero maalinsangan po ang ang init ng araw, bagamat medyo makulimlim na parang uulan na naman, pero maalinsangan po ang ang panahon. Yan. Nakapaglinis na po ako dito sa aming munting terrace. At ayan po ang aking mga halaman. Ayan o mga kaibigan. Kahapon pinakita ko rin sa inyo yan, yung aking malunggay. Kasi mga kaibigan, andun o yung tanim kong malunggay sa kabila. Doon sa bahay ng aking anak. Yan. Teka lang, ipakita ko sa inyo ha. Yan. Yan ang aking tanim ng malunggay. Malago. Yan, malago. Kaya po ako nagtanim na dito sa aming plant box. Kasi next year, lilipat na po yung aking anak at ang kanyang pamilya sa kanilang sariling bahay sa Batangas. Tatapusin lang yung pag-aaral ng kanyang panganay. Ano pa lang po ito prep pa lang. Kaya ano po yan, ay prep ba o kinder? Parang gano'n na yata yung aking apo. Kaya ayan, nagtanim po ako ng malunggay para po may sarili na ako. Kasi kung mayroon na pong ibang uupa dyan, kahit man tanim ko po yun, nakakahiya na pong manghingi araw-araw. Kaya ayan, salamat sa Panginoon kasi nabuhay din po ang malunggay na aking itinanim. Yan po ang mga bagay-bagay na kailangan ng buhay natin. Tapos alam niyo mga kaibigan, itong ano ko, yan o. Yan. Yan yung, ano nga tawag dyan, dapo. Yan po ay kasabay na ng aking dragon fruit sa taas. Yung aking dragon fruit, 2018 ko pa po yan sila tinanim. Yan, binili ko po yan si dapo noong 2018, so before pandemic. Nasa akin na po yung dapo, kaya lang po doon po sa taas ng bubong. Yung dating garden ko doon, hindi po siya lumaki kasi akala ko ang dapo ay nabubuhay sa sa init. Yun pala ay namamatay siya. Kaya nilagay ko po dito sa baba lahat ng halaman ko mga kaibigan. Ang dami-daming halaman, alam niyo po ba? Ipinamigay ko po lahat after pandemic. Ipinamigay ko po lahat yung mga halaman ko. At nagtira lang po ako ng kaunti. Kakaunti, ilang piraso lang po yan. Itong namumulaklak ng pula na tinatawag kong si Forever. Bago lang po ito months lang po ito Binigay po ni Ma'am Din dyan po sa harapan namin ang kanyang bahay. Yan, yung may-ari din doon, ang meron din siya doon. Pero yung mga dati ko talagang mga tanim, kaunti lang po. Yung mga pinakita ko sa inyo kahapon na ilang piraso, yun lang po yung mga original na tanim ko since 2018. Tapos yung mga ito, mga bago na po yan. Alam niyo po itong photos ko, ano po ito ilang pirasong tangkay lang po ito tinanim ko, tapos ang dami-dami na. Pag may nanghingi, namimigay po ako. Hindi po ako mahilig mga kaibigan sa lakwatsa. Yung mga panahon po ng kabataan ko, hindi rin po ako masyadong mahilig sa pasyal. Alam niyo po, doon sa amin sa Sibuyan Island, sagana po doon ang mga falls. Nasa harapan lang po namin ang dagat. Ano pa ba? Yung mga ilog, yung mga sapa. Nakakarating lang po ako doon sa sapa nung araw, nung bata pa ako, kapag naglalaba po kami ng nanay ko, pag marami na po yung mga labahan, hindi na po kakayanin doon sa poso, yung bomba na tinatawag namin sa amin. Sa totoo lang, lumaki po ako sa tabing dagat. Hindi po talaga ako marunong lumangoy. Wala po akong hilig sa tubig. Wala po akong hilig sa dagat. Pag napipilitan akong maligo sa dagat, may dala po akong tabo. Pero gusto ko po yung dagat. Kapag tuyo na, alam niyo po yung naglo-low tide na, yung may natutuyo ang part ng dagat. Gusto ko po yun. Marami pong shells. Parang nag-a-adventure ka doon sa
malawak na bahagi ng tuyong karagatan. Andyan yung mga octopus na maliliit, andyan yung mga crabs, andyan yung mga iba't ibang uri ng shells. So, yan po ang history ng buhay ko nung ako'y bata pa. Pero, pag sinabi ng mga pinsan ko na pupunta tayo sa ganito, maliligo tayo doon, wala po talaga akong wala po akong hilig sa ganun. Mas gusto ko po yung magwalis, ikot sa aming bahay, kung kailangan malinis. Tapos, tataniman ko siya ng mga bulaklak, paikot. Yan lang po talaga ang gustong gusto ko. Gustong gusto ko po talaga ang lupa. Gustong gusto ko magtanim. Dito po sa aming tinitirhan, plant box lang po ang mayroon kami dito. At kung gusto mong magtanim, bumili ka ng mga paso at magtanim ka. Hindi po talaga kagaya sa Sibuyan Island. Ang lupa po namin doon, mga kaibigan, sa Sibuyan Island, bali, common pa po yun. 7 kaming magkakapatid. Hindi pa po na-slice kasi parang nakakalungkot din po na mawala yung lupa na yun kasi pinaghirapan din po yun ng mga ninuno, pinamana sa mga magulang, iningatan din ng mga magulang namin. Na kahit anong hirap ng buhay sa Sibuyan Island ay hindi po nawala yung mga lupa na yun dahil katwiran ng mga matatanda nung araw para din sa kanilang mga anak. At ngayon pong wala na nga sila, yung aming tata, yung nanay namin ay nauna noong 2009 at ang tatay naman namin ay nawala noong 2001. Kumbaga hindi pa pwedeng bumiyahe dahil may COVID. Kaya yung lupa doon lang. Ngayong okay na ang travel, yung lupa doon lang. Yung kapatid ko lang tumitingin doon. Ako parang wala nang sigla ang pag-uwi doon kasi wala nang mga magulang. At ang lupa namin doon, mga kaibigan, sa tabi ng kalsada yun na malapit sa dagat, ay nasa 6,311 square meter. Yan po yung conjugal property ng aming mga magulang yan. Tapos yung kasama na po doon yung minana ng tatay ko sa mga magulang niya. Tapos yung mga kapatid ng tatay ko na pumunta na sa iba't ibang lugar, ibininta na po sa mga magulang namin yung ibang mga parte nila, kaya umabot po ng 6,000 square meter plus kasi ang bawat ang bawat mana ng magkakapatid sa tatay ko ay 2,000 square meter. Medyo may mga sobra-sobrang konti. Tapos ang nanay ko naman may sarili din siyang minana sa kanyang mga magulang. Medyo medyo looban naman, at yun po ay puro palayan po yun ang nakapaligid doon. Pero ang minana ng nanay ko, konting palayan, tapos bundok na hindi naman po gaanong katangkaran, mga kaibigan. Ang sarap taniman ng mga mais, mga kamuting kahoy, o kung anumang mga prutas. Kaya lang, kahit man po ganun kalawak ang lupa doon, pag bala na po ang mga magulang natin sa ating mga probinsya, parang hindi na po nakaka-inggan yung tumira doon. Tapos siyempre kapag tayo po ay nasa syudad na, dito na gaya ko, dito na nagsilaki ang mga anak ko dito sa aming lugar na kinaroroonan sa Calamba, gamay na gamay namin dito kung paano mabuhay. Pag umuwi po na Sibuyan Island, ang kabuhayan po doon ay kupras, palay, pagtatanim din at pangingisda. Kapag hindi na po tayo sanay na tumira doon at kulang na yung lakas. Ako po ay 61 na, mister ko ay 64 na. Hindi na po kayang magtrabaho sa lupa, mga kaibigan. Hindi, maghintay ka na lang ng bunga ng niyog mo para ipakupras. Siyempre, i-slicein din po yun sa magkakapatid, yung worth 6,000
plus square meter na nasa tabi ng dagat. Parang okay lang kahit ano, basta nandoon lang yung lupa, kahit bakit mga kamag-anak na ang makinabang sa mga bunga ng nyug o kung ano man ang naroon, okay lang, basta yung lupa nandoon lang. So, ako po ay hindi po talaga ako mahilig mamasyal, mag-adventure ng mga kung ano-anong at saka yung mga kasiyahan. Alam niyo mga kaibigan, kapag mga bata pa tayo, nandiyan yung mga sayawan sa baryo, yan, mga ganyan sa probinsya, piyesta-piyesta. So, naranasan ko rin naman po yan. Upo-upo naman po ako sa mga stage, may mga pakuro-kuro na gano'n. Pero, nangyayari lang yung mga bagay na yun kasi dahil sa school, dahil sa request ng mga tao sa barangay, na lumaban mga ganito, mga pari-na-rin na gano'n. Pero wala talaga sa puso ko yun. Ako yung tao na pwede pong mabuhay sa loob ng bahay kahit gaano nakasaya ang mundo sa kung saan-saan. Basta ako, dito lang ako talaga sa paligid ko. Siyempre, pumupunta din po ako ng palengke, pumupunta din po ako ng mall. Namimili din po tayo ng mga gamit natin. Pero, yun po, namimili. Pero yung yung mag-spend ng time, papasya lang, titingin-tingin, nakakapunta rin po ako ng Tagaytay, nakailang beses na, pero wala din talaga Kumbaga kung may mga anak kayo, mga bata, masaya, pero ikaw na nanay, wala na yung saya na yun Punta rin kami ng Nuvali, wala din naman, mga isda lang naman ang makikita doon, tapos sasakay-sakay ka doon sa boat na yun. Doon sa amin sa Sibuyan Island, grabe po doon, at araw-araw pwede pong sumakay sa bangka dahil ang tatay ko po ay fisherman. Kapag panahon po ng tagbagyo, tatay ko po, nandoon naman siya sa kanyang farm. Farmer din po ang tatay ko. Sa kanya po ako nagmana, mahilig magtanim-tanim. Kaya, yun, nung natapos po yung mga kasiyahan ng mundo na akin ding nararanasan, pag tayo po pala ay nagkakaedad na mga kaibigan, parang kumbaga sa mga pagkain, hindi na natin kinasasabikan. Iba na yung natin. Naranasan ko rin pong kahit papaano maging sagana. Naranasan ko rin pong walang-wala. Naranasan ko rin pong makatulong sa habag ng Panginoon sa ating mga kapwa, sa mga kamag-anak. Naranasan ko rin naman pong may tumutulong sa akin. Alam niyo mga kaibigan, yung mga bagay na hindi natin naranasan nung araw tapos maranasan natin. Parang nakaka-amaze kasi ganun pala yung damdamin ng ganito. Alam niyo po, naranasan ko po yung mga magandang bagay. Ito po yun na yun Ito na yung kwento ng buhay ko Noong 1995 po kami tumira dito sa Calamba, dito sa subdivision na to na dati ay puro lang mga box type ang bahay at kanya-kanya na po nagpaganda. Siyempre po, umuunlad din naman po ang buhay ng tao, So, ako naman po, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko dito sa Calamba, dito po ako inayos ng Diyos sa lugar na to. Mula po doon sa ugali na hindi ko talaga tama sa harapan ng Panginoon. Kasi mga kaibigan, nagmula po ako sa angka na matatapang. Parang no mercy. Kapag may kaaway ka o maaway sa'yo, no mercy. Kailangan makatikim siya ng ganti ganon. So, yan po ang kinalakihan ko. Kaya nga po, yun ang isa pang bagay. Pagamat ako ay hindi mahilig maglakwat siya, pero yung katapangan, yun po ang taglay-taglay ko. At kahit saan ako pumunta, yung tapang na yun ang talagang hindi nawala sa akin. At nung dumating na sa punto na inaresto na ako ng Panginoon, dito na po kami, 1995 sa Calamba. Dito na po nagsimulang magtrabahuin ng Diyos ang aking buhay.
At yun na po ang ang maganda. Nung pinanday na ng Panginoon ang ating buhay, yung mga bagay na hindi ko po naranasan ko. Kung ano yung ginawa ko sa aking kapwa, yun din ang naranasan ko. So, walang ibang pwedeng gawin sa panahon na yun kundi mag-repent at magpakumbaba sa Panginoon. Pero meron pa po akong mga karanasan, mga kaibigan, na napakaganda. Para lang po madala ko sa Panginoon ang mga tao na binabahaginan ko ng salita ng Diyos. At that time, tinuruan na po ako ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Diyos, ng kanyang salita. Alam niyo po ba, yung mga bahay ng mga tao dyan sa riles ng tren, alam niyo naman po ang buhay ng mga taga-riles, po, na talagang halos hindi na sila makapaglinis kasi marami po diyang nagtutuhog ng sampagita So pagkatuhog, pahingang konti, pupunta naman sa mga area kung saan sila nagtitinda. Masisipag po yan ng mga kababayan natin sa Riles. Alam niyo po ba na ipinaglinis ko po sila ng bahay. Lahat ng mga kakilala, kaibigan na dinalhan ko po ng salita ng Diyos doon. Pinaglinis ko po sila ng kanilang bahay. Alam niyo naman po ang bahay sa Riles, di po ba? Pinaglaba. Yung hindi ko po ginawa buong buhay ko, okay lang po sa aking sariling pamilya na ipaglaba ko, pero yung ipaglaba ay depende po. Yung iba naman nating mga kababayan, talagang ang trabaho po nila ay labandera, po, ako hindi Pinaglaba ko sila, pinaglinis, inayos ang loob ng bahay nila. Yung bang tuturuan mo sila na kahit tayo ay nakatira sa riles ng tren, yan, dapat ganito ang buhay. Kailangan malinis lang, kahit munti lang ang ating bahay, basta malinis mula labas, loob. Pinakamahalaga yung CR at saka yung kusina natin. So, yun, salamat sa Panginoon dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos, paglilinis, natuto sila at natuto din silang magbigay yung mga madadamot. Dalhan ko po yun ang mga bagay na meron kami dito sa loob ng bahay. At sinasabi ko sa kanila, kapag tayo ay nagbigay, bibigyan din tayo ng iba. Yung binigyan natin, hindi yun ang magbabalik sa atin. Iba naman ang gagamitin ng Diyos para bigyan tayo ng mga bagay naman na kailangan natin. Kung hindi naman natin kailangan ang kumot, ang hindi yun ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Ibang bagay naman na wala tayo. So, sa madaling kwento mga kaibigan, natuto po sila ng kalinisan kasi sabi ko kailangan balance. Meron tayong salita ng Diyos, may pagsunod, at syempre, makita din sa ating mga buhay, hindi man pwedeng punong-puno lang tayo ng salita ng Diyos tapos hindi po tayo marunong maglinis ng ating mga tahanan. Po? So, yun. Kumbaga yun po ang naipasa ko sa kanila. Tapos, ang amin namang mga pastor, kapag wala po silang kasama, nakakatuwa nga po mga kaibigan nung araw Hindi po nila kami inuutosan, pero pag nakita po namin na ay kawawa naman, wala nang time maglaba, maglinis, without knowing po nila, minsan nga tulog pa sila pagkatapos ng downwatch kasi 2 o'clock ng mga panahon na yun, 2 o'clock, umaalis na po ako dito sa aming subdivision kasi doon po sa Kabuyaw ang aming church. So 4 o'clock sharp nagsimula ng downwatch. So pagkatapos po ng downwatch, prayer, sharing the word of God, lahat po yan ng mga workers, mga intercessors nandoon. Parang hindi po namin kayang umuwi. Pag nakita po namin yung kalagayan ng mag-asawang pastor, amin po itong ipinaglalaba, ipinagpaplantsa, at saka masarap po yun maglilingkod ka sa Panginoon. Kasi yung ginagawa po natin kabutihan sa ating kapwa, ay hindi po natin na ginagawa sa kanila, kundi para po sa Panginoon. So maganda po yun. Mas na-appreciate ko po yung experience ko doon sa panahon na ako po ay nasa Panginoon na para bang merong magandang resulta. Kasi alam niyo po, yung kasiyahan ng mundo, pag nakauwi ka na, pagod ka na, gusto mo lang matulog. Pero kapag yung paglilingkod sa Panginoon,
pag-uwi mo sa bahay, masaya ka, galak na galak ka. So, yan po ang kaibahan. At sabi ko nga, nung araw akala ko ang tunay na magbibigay ng kasiyahan sa buhay ng isang tao ay salapi o material na bagay o kung ano pa man, mga kasiyahan. Pero hindi po pala. Ang natutunan ko po sa salita ng Diyos ay wala pong ibang magandang experience o yung totoong kagalakan kundi yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Grabe po. Hindi man po ako pastor, hindi man po ako tumatayo sa pulpito para po magbahagi ng salita ng Diyos, pero isa po ako sa worker ng aming kongregasyon at napagkatiwalaan din po ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, grabe po yung excitement at isang patotoo po ito na sa Diyos ko po ibinabalik ang papuri, ang parangal, ang kaluwalhatian at pasasalamat. Alam niyo mga kaibigan, at the age of 43, ako po ay nagkaroon pa ng bunsong anak. Unexpected po yun. Hindi ko alam, nabuntis ako. Hindi siya gumagalaw. 5 months. Para ako mamatay, naubusan ako ng lakas. So, pumunta ako ng hospital. Tapos, ang bata pa po ng doktor, parang anak ko na lang. Sabi niya, Mami, may baby po sa loob. Si Diyos ko po, sabi ko, nakakahiya naman. Bakit naman may baby pa? 43 na ako. Alam niyo po ba? After 2 months, eksakto pong 7 months, bunso. Lumabas na siya. Through CS po. Cesarean po ako. So, sabi ko, hindi magiging hadlang si bunso para hindi ko maipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Yung mga atit kuya nila, 15 years po yan ang gap doon sa pinakakuyang bunso So, bagong panganak ako, siguro nag-start ako, ang anak kong bunso ay mga 4 months o 5 months, parang ganun. Meron pong mga kapatid tayo sa El Shaddai na sabi niya, gusto kong malaman yung salita ng Diyos. Hindi ko kasi maintindihan kung paano, bagamat sila po ay mga leader doon sa church nila, ano po. O di, masaya po ako dahil mga kakilala ko na po sila at parang mga naging kaibigan na rin. At yun po, successive yun mga kapatid. 4 o'clock ng madaling araw, iniiwan ko si bunso sa aking anak na panganay o sa mga ate at kuya niya. Basta bitbitin ko yung Biblia. Straight po yan mga kaibigan. Straight po yan. 4 months. Maliban po sa araw ng linggo. From Monday to Saturday. Alas 4 ng madaling araw. At sa loob po ng 4 na buwan, na born again po sila. At ngayon po ay manggagawa silang malupit sa church. Package din po ang ginawa ng Lord. Buong pamilya nila ay nakakilala sa Panginoon at ginagamit po ang kanilang mga buhay sa ibang mga tao na nakakatuwa po ngayon ang nangyari kasi yan po yung yung sinasabi ko na kunyari na masyal tayo, ang resulta pagod at gastos, di po ba? Kasi hindi ka naman talaga pwedeng lumabas, hindi ka gagastos ng pera di po ba? Pero dito po sa paglilingkod, kahit wala pong suporta na binibigay ang church ng pamasahe mo, yung willing ka talaga sa pagsunod, talagang magpo-provide ang Panginoon ng pamasahe. Kung wala ng pamasahe, maglalakad ka kung kaya namang lakarin para dalhin ang salita ng Diyos sa mga sulok-sulok dito, sa mga depressed area. Talagang nakakatuwa. Pero alam niyo mga kaibigan, yung dalawang pamilya na dinalhan ko ng salita ng Diyos ng alas 4 na madaling araw yan. Purihin po ang Panginoon. Mga worker po sila. Na born again lahat ng mga pamilya. At ngayon po, yung isang pamilya na sa Canada. At nakakatuwa kasi sila po yung bunga ng pagsunod ko sa Panginoon. Siyempre, pag sumunod po tayo sa Panginoon, dapat may kalaki po talaga na pag-ibig yun, mga kapatid, mga kaibigan ko. Pwede naman po kasing sumunod kasi obligasyon lang. No, ang tama po na pagsunod sa Panginoon, laging may kalakip na pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, hindi mo ba pagtsatsagaan yung 4 na buwan, alas 4 madaling araw, kahit may lagnat si bunso, kahit wala na kaming bigas, yun yung prinamis ko sa Lord So, kailangan
sundin yun. Nakakatuwa. Pag-uwi ko sa bahay, magaling na si Bunso. Meron ng bigas. Kumbaga, hindi naman talaga magpapabaya ang Panginoon sa mga anak niya na gustong sumunod. So yun, ngayon po, nasa Canada po yung isang pamilya na talagang nakita ko talaga yung kanilang pananampalataya na kakaiba talaga. Kumbaga, yung dinesire nila na makilala talaga nila ang Panginoon ng tutuhanan, yung malinis, yung wala ng agam-agam, yung wala ng question sa kanilang isipan, nangyari po yun. Himala po ng Diyos, wala po silang milyon mga kaibigan. Pero kapag nag-apply ka ng Canada noon, gagastos ka. Kasi siya pumunta ng Saudi, yung panganay na anak. Tapos, from Saudi, nag-apply po papuntang Canada. Hiningian siya. Magbabayad siya dahil hindi finish contract. Babayaran niya po yung company. Tapos, yung hiningi ng Canada ay ganito. Alam niyo po ba na meron pong tao na nasa Amerika din yata. Kumbaga kamag-anak naman ng kanyang asawa. Mga kapatid, di po ba ang hirap naman kaya magpahiram ng 1 milyon sa hindi mong pa naman masyadong kabisado na tao, bagamat kahit asawa ng, di po ba minsan lang, baga, pambihira ay mga ganon. Pero dahil sa panalangin na may kalakip na pananampalataya ng mag-asawa na dinalan ko, pinadalhan sa akin ni Lord ng kanyang salita na madaling araw, ngayon po, nasa Canada po sila. Parang ako po yung kasali rin sa tagumpay kasi di po ba kapag may pinagpagalan po tayo ng mga tao para mailapit ang salita ng Diyos sa kanila at mailapit sila sa Panginoon, di po ba tagumpay nila parang tagumpay din natin. At tuwing madaling araw po ngayon, mahigit 1 week na, itong taga-Canada, sinali po nila ako sa grupo nila, sa kanilang life group na tinatawag o small group. At yung mga nakita nila sa buhay ko, yun din po ang nangyayari. Kailangan sharp 4 o'clock. Mahuli ka man, sorry na lang, hindi mo na narinig yung simula. Parang ganun. At ang kagandahan lang dito mga kaibigan, wala pong nagbago sa kanilang ugali. Kahit sila po ay nasa Canada, ang floor area po ng bahay nila doon ay 500 square meter at meron pa pong mga bakanting lupa. Pero hindi po sila nakitaan ng kataasan dahil ang katwiran nila, yung itinuro ng Diyos sa kanila, ang lahat ng bagay dito sa lupa ay maiiwan lang. Kapag binasa po natin ang Biblia, ang Sophonias o Zephaniah chapter 1 verse 2 and 3, lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipulin lamang, pupuksain lamang ng ating Diyos. At wala pong maiiwan sa mga tinikha natin, gaano man ito kadami, gaano man ito kataas ang presyo ng mga bagay na ating naiwan dito. Ay na bili natin sa lupa ay mawawala ng kabuluhan lahat. So, yun po ang tema ng buhay. At ngayon, kahit nasa Canada na sila, ay patuloy po silang ginagamit ng Panginoon sa pamagitan po nitong messenger, ang chat room, na tuwing madaling araw po ng araw-araw po yan, ng 4 a.m. ay kasama po nila ako. At salamat sa Diyos dahil hanggang ngayon, kahit ako po ay hindi na kagaya ng dati yung lakas, kahit ako po ay dumadaan sa sakit na kanser, salamat sa Panginoon kasi Kanya pa rin pong ginagamit ang buhay ko. Kaya alam niyo mga kaibigan, ang punto ko talaga dito, kung ang buhay natin ay nakatuon lamang sa mga material na bagay, kasiyahan ng mundo, at ang mga bagay na yan ang minimithi ng ating puso para sumaya tayo, alam niyo po, para sa akin ay kabiguan ang pangarap na yan. Kasi hindi naman po tayo mabubuhay ng walang hanggan dito sa lupa. Lahat po ng tao ay tumatanda na mamatay at maiiwan lamang ang lahat ng mga naipon dito sa mundo. O kaya naman, isang sakit lang ang dumapo sa katawan ng tao, gaano man kalaki ang pera,
baka ilang session lang ay ubos na, ano po. Pero ang akin pong karanasan ay kakaiba. Sa paglilingkod sa Panginoon, ito pala ang tunay na kagalakan na kumbaga walang katapusan, kahit pagod, kahit puyat, pero yung kagalakan pa rin na nagmumula sa Diyos ang aking nararanasan, kasi ganun po talaga kapag tayo po ay nasa Panginoon, at kung gusto po natin talagang sumunod at maparangalan lagi ang dakilang pangalan ng Panginoon, ay masaya po tayo doon. Pero may higit pong bagay doon kung bakit po may kagalakan ang tao habang andito pa sa mundo na punong-puno ng mga pagsubok. Pero andyan ang pagtitiis, pagtsatsaga, kasi po may pinapangarap po tayo buhay na walang hanggan, kaligtasan, yan. Wala nang kamatayan, kaya sabi nung nababasa ko sa mga post, wala nang take two ang buhay. Meron mga kapatid, meron mga kaibigan. Kapag bumalik na sa lupa ang ating katawan, pero ang ating kaluluwa ay uuwi sa kalangitan, doon po yung take two, buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan doon. Yung mga namatay na naiwan ang katawan dito, lalagyan po ng katawan ng Panginoon. Uli yung ating physical na katawan ay bubuuhin uli ng Panginoon, pero katawang makalangit na, hindi na katawang lupa. Katawang makalangit na. Nabasa ko po sa Biblia, glorified body. Ayan, kung si Lord ay tumatagos na lang sa mga pader, sa mga dingding, yun na rin po ang mangyayari sa atin. So, yan po ang ang hinahangad ko talaga at ng aking mga pamilya, na kami ay makauwi sa Panginoon, sa kanyang kaharian, para po aming makamtan yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, napatunayan ko mga kaibigan na ang lahat ng para sa mundo na ginagamit ng tao, hindi po ito makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kasi yung mga nangarap, kunyari lang, ay gusto ko magkaroon ng sasakyan 3 milyon. Pero nang binigay na yung 3 milyon, nangangarap ulit, gusto ko na naman ng sasakyan ng 5 milyon. Kumbaga walang katapusan. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon na, wala kang ibang papangarapin na kundi ang buhay na walang hanggan. Sa langit, wala nang cancer doon, wala nang pain, wala nang hirap, wala nang iyak, wala nang pagtangis, wala nang mananakit ng kalooban natin, wala nang manghuhusga, wala nang manlilibak, wala nang persecution, wala nang kaguluhan, kundi lahat ay masaya na. Hindi ka na maghahanap buhay, hindi ka na mangungutang, kundi lahat ay masaya na at wala nang inaalala pa kung paano ang araw ng bukas. So yun mga kaibigan ang natutunan ko sa salita ng Diyos. Kaya nga po, yung aking unang YouTube channel, meron po doon akong mabuting mga subscribers na 3,500 plus. Meron po ako mga videos doon na 1,400 plus videos. Pero tanging ang Panginoon lang po ang nakakaalam kung bakit nangyari yun. O either sa lack of knowledge sa paggamit ko ng cellphone. Basta ako, ang alam ko, ang lahat ng bagay na pinapahintulutan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa ay kanyang kapahintulutan. At ngayon pong andito na uli itong bago kong YouTube channel. Grabe po, almost 150 days na yata ako doon sa aking Bible reading. Ngayon po, nagsimula na naman po ako sa day 1, day 2. Ngayon po ay day 30 na ba natin? Kasi gusto ko rin pong ipasa, mga kaibigan, sa mga nakikinig, na kung paano ko po nagawa ang mga bagay dahil po sa gabay ng Panginoon, ay sana maranasan nyo rin po. Yan lang naman po ang
ang kagandahan dyan. Pasa-pasa lang na magagandang bagay na mula sa ating Diyos. At yan na po yung mga kayamanan natin sa buhay na nagbibigay po sa atin ng kaaliwan at hindi na po tayo naghahangad ng kung ano pa mga bagay sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, sana po itong aking sinimulang Bible reading dito po sa aking YouTube channel, ang Really Mixed Content, nawa po ay mapakinggan nyo talaga. At doon po sa aking mga Bible reading doon sa Really Mixed Stories, kapag dumaan po yun sa inyong channel, pwede nyo pong buksan yun. Marami po akong magandang sharing doon mga kaibigan. Kaya lang, hindi ko na po yun mabuksan, hindi nyo na po masusubaybayan yung aking mga gagawin pang bago dito sa wala nang karugtong yun, hanggang doon na lang yun ang inyong mapapanood kasi hindi ko na nga po nabubuksan. Pero dito po sa Really Mixed Content, dito po tayo magpapatuloy ng bagong kwento ng aking buhay sa Panginoon. At sabi ko nga sa September 25, ay pang 6 years o almost 7 years kasi 2016, 17 nagsisimula na po yung aking cancer sa katawan, pero hanggang ngayon kaya nga po ng patotoo ko, no chemo, no operation, no radiation, wala, no western medicine, wala pong ganun. Pananalig lang po sa Panginoon. Hanggang ngayon buhay po ako. At salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay ko. Kaya mga kaibigan, nawa po ay meron po kayong makuha dito sa aking kwento. At nawa po tayong lahat na mga anak ng Diyos at nakakilala sa Panginoon, may tamang relasyon sa Panginoon, nawa po kapag dumating yung tinatawag na muling pagdating ng ating Panginoon na sa isang kisap mata ay dadagitin niya ang kanyang mga anak. Nawa po ay kasali tayong lahat doon. Alam niyo po ba, kapag tayo po ay dinagit ng Diyos na buhay, hindi na po yun mamamatay ang ating katawan. Kumbaga, yun na yung ating ating katawan, at aayusin na lang ng Lord yun. Kumbaga, automatic na yung glorified body. So, yun mga kaibigan, nawa ay magkita-kita tayong lahat sa kaharian ng Panginoon. Pero habang nandito pa po tayo, pagsumikapan po natin, pagsumakitan po natin na makasunod ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Hanggang dito po matatapos din ang aking kwento. Salamat po sa inyong pagkikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.